Alright, kamusta mga pards at welcome po dito sa ating another reaction no dito sa ating Pinoy Adobo reaction no. Short for pards. What is for pards? Pinoy Adobo reaction, di ba? At yung DS ay Duterte supporter din. Alright, babatiin po natin ngayon ang ating mga kababayan natin diyan sa Pilipinas no. Kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. I know at ganun talaga at syempre just like what I always saying na think positive, you know? Who knows? Baka mamaya ay bukas, makalawa, o next month, o bago magpasko, ay baka si Inday na. Di ba? Saka na. Siyempre, sasabihin naman niya ng mga loyalistang tanga. Sasabihin na, you wish! Tayo naman ay kung ano yung desisyon ng ating kababayang mga Pilipino. At sila naman ngayon ang nandiyan sa Pilipinas. At tayo naman ay nagvo-voice out lang, nagre-react sa mga nangyayari. Kung saan alam naman natin na sa mga reaction lately na ginagawa natin dito ay alam naman natin kahit papaano ay may tama, no? Hindi sa ulo pero sa sinasabi. Anyway, kamusta po kayo dyan mga overseas Filipino workers? Kamusta po at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi, no? Again, katulad ng lagi ko sinasabi sa inyo, always take care of yourself, no? At hindi worth it kung magkakasakit kayo. At alam naman natin na isa sa puhunan natin, lalo na nag-iisa o dalawa lang kayo dyan, tatlo dyan sa ibang bansa at ang majority, ang inyong mahal sa buhay na sa Pilipinas ay mag-iingat kayo palagi, no? At lagi magdadasal at drink lots of water, man. Yan ang importante with lemon as much as possible at syempre, Starbucks. Okidoki at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating topic for tonight. At syempre po, sino pa ba ang ating pag-uusapan for now? At alam naman natin na mainit pa. No? Ika nga ay yung sabaw mainit pa at hindi pa po kailangan i-microwave. At kailangan ay pag-usapan na muna ay itong ating si Idol Senator Marcoleta. No? Pagkakot kayo na, no? Para naman sasagot. Anyway, gusto kong sabihin itong pag-usapan itong tungkol kay Senator Marcoleta kasi nga siya ay nagkaroon ng show last Friday tungkol po sa kanyang reaction sa nangyayari ngayon sa Blue Ribbon Committee, lalo na ang kanyang surprise witness kung saan sa mga ibang senator ay suspect. Bakit ko sinabi suspect to? Ganun talaga. At alam naman natin na karamihan o ilan sa mga tao sa Senado ay ayaw na mag-succeed itong si Senator Marcoleta dahil nga alam nila na kapag si Senator ang talagang gaganap, no? Bilang to investigate, wag na natin sabihin chairman dahil hindi naman siya chairman ngayon, ay siguradong may nakikita ka. Again, katulad ng sinabi ko from my last video sa tatlong tatlong hearing niya lang, may nakikita ka ng linaw, hindi katulad nitong sila Pusit, no? O sila Pisot, ay talagang you can tell na pinadidelay tactics nila, no? Parang marami silang kadramahan sa buhay. Ha? At balak mo pang ilagay si Bendalo, no? Bilang chairman, no? At pagbihira naman kayo, no? May kaka-vlog ko lang yan through Batang J, no? At sana naman wag na. But anyway, sabi nga nila ay itong si Pinky ang babalik bilang chairman kung saan wala na, tagilid na. But anyway, let's go back to ating idol Senator Marcoleta. Ay siya lamang ay nagbibigay ng kanyang mga reaction tungkol sa nangyayari. And this is about Sergeant Gutesa. At sa akin din, no? You can tell naman na yung tao ay gusto lamang tumulong para sa bayan. Pero dahil sa mga nangyayari ngayon at alam naman nating malaki mga hayop ang binabangga nito sila Senator Marcoleta, si Sergeant Gutesa at isama na natin sila Diskaya kasi hindi naman mangyayari ito kung hindi nagbitaw ng salita noon ang mga Diskaya tungkol po kung sino ang kanilang naririnig na ang sabi nga nila ay naririnig nila na pinag-uusapan ng kanilang binibigyan ng pera ay itong sila Tambaloslos Romualdez at saka si Saldi. Kung saan ito rin naman ay napatunayan at nasabi na rin ng ating Vice President Sara Duterte nung una pa kung saan siya ay nag-quit sa DepEd dahil nga po sa nangyayari kurakutan at nakawan at kahayupan ng ginagawa ng dalawang ito kasama ng iba niyang congressmen na nakikinabang sa pera nyo actually. Actually, pera natin. Dahil kami po ay nagpapadala din dyan sa Pilipinas at syempre tax yan at yung tax yan ang kinakain ng bangag administration. Nakakalungkot at talagang ika nga ay garapalan na nangyayari diyan. But what can we do? No, hangga't nakaupo ang bangag ay talagang hindi na natin matatanggal yung ganyang super kurakutan. Hindi lahat, no? Hindi ko naman sinabi na nung panahon ni Tatay Digong, nung panahon ng iba ay malinis. Pero at least sa panahon naman ni Tatay Digong, nahihiya sila.
Nangungurakot pa rin pero nahihiya siya. Hindi sila talagang harapan na mismo, no? Harapan na kayo, nag-aabutan, nagbumibili na ng mga maleta para dali ng pera na yan. Nakakalungkot po. But anyway, balik tayo kay Idol Marcoleta, ay sinasabi niya rito na siya ay nagtataka, kahit ako, nagtataka din po ako kung bakit tinatago nila ang katotohanan dito sa investigation. So, why not? 'Di ba? 'Di ba sabi nga nila si Bangag, no? Marcos Jr. ang nagbigay daw na o nag-expose tungkol sa flood project o ghost project kung saan ito ay laging sinasabi ni Claire Castro. Pero habang tumatagal at lumalabas na at inilabas na kung sino talaga yung mga nagnanakaw at talaga namang matibay ang ebidensya. Pero anong ginagawa ng dalawang pisot? 'Di ba? Si Senator Tito Soto ang tuta ni Romualdez, no? At itong si Pisot, si Pinky na duwag, no? Ay anong ginagawa nila? 'Di ba? Simula nung tinanggal nila ang chairmanship from Senator Marcoleta ay nagkaganyan-ganyan na. Siguro kung si Senator pa rin ng Blue Ribbon Chairman Committee, baka at least baka nasa 90% na tayo. No? At malamang nagdidemanda na si Senator Marcoleta kung sino itong mga hayop na makakapalang mukha nito. Romualdez, Bangag, 'di ba? Kaya ang ginagawa nila, they're trying to manipulate the Pinoys, no? Alam nila kasi na pagka ito na lang sabihin natin, maniniwala na sa atin 'yan. Kaya nga nakikita mo ngayon si Bangag na kung saan nagpupunta ngayon, kung ano yung ginagawa niya sa Pilipinas, kesyo bumabati rito, bumabati doon, at nakikita mo naman na lately lang, 'di ba? Kasama niya ang kanyang mastermind na si Butod, no? Na si Lisa Marcos Araneta, yung nagpapatakbo ng kanyang administration sa Trilla in Manila, ay talagang binubus yan ng mga tao. 'Di ba? Dahil nga sa mga nangyayari ngayon at sinabi ikulong na yan. Totoo yan, no? Totoo naman yan at tayo ay may susunod na content diyan, no? Pag-uusapan natin yan either dito kay Pinoy Adobo or kay Batang Jano, pag-uusapan natin yung tungkol diyan. But the thing is, alam na ng tao na itong Marcos Jr. administration aka Bangag ay talagang wala na. Ika nga parang wala nang pag-asa. Just like what VP Sara said, wala namang ginagawa talaga ang administration na to. But anyway, tuloy po tayo, no? At i-play po natin yung sinabi ni Idol Senator Marcoleta, no? At ako mismo nangihinayang din bakit ayaw nila o bakit kung yung halos na doon na yung katotohanan o lumabas na actually ang katotohanan, no? May nakita na tayong picture na kung sino talaga ang mastermind nito, pero nung nangyari yon ay sabay nagpalit ng liderato ng Senado. And it's so sad. Imbis na hintayin na lang na okay, ganito lang yan eh. Kung talagang gusto ng Senado na mangyari yung masolve yung problema, they don't need to change the leadership for now. Kasi importante yan eh. Tao na yung naghihintay diyan eh. Pero nung alam nila na itong si Senator Marcoleta ay lumalabas na yung katotohanan, nakikita mo na o lumabas na, kailangan na lang ng more evidence, ay biglang nagpalit ng liderato. And after that, don't you ever observe or notice na bumagal yung investigation sa Senate Blue Ribbon. Wala akong pakialam sa ICI. No? Kasi hawak yan ni Bangag. No? Kaya I don't care about that. I don't trust that committee dahil wala naman talaga silang karapatan. They don't have the power to do what the Senate Blue Ribbon can do. Sa Congress, wala yan. Dahil dyan galing mismo yung mga magnanakaw, kaya hindi dapat sila gumawa ng sarili nilang investigation. Sino? Si Ridon? Yung taong NPA na tinanggal ni Tatay Digong dahil nga sa ginawa niyang walang ginagawa sa housing? Wala yan. Design lang yan, hayop na yan kasi bata ni ko yan. But anyway, panoorin po natin itong tinatagong katotohanan, no? Kung saan ultimo si Senator Marcoleta, he can see and everybody can see actually. Diba? Panoorin po natin. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong. May saayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po. Oh. Napakarami. Dagat. Yung mga ganyan. Yung pinaka-problema ko yung... Ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan. Opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi Hindi sila pwedeng nalilinlang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. Ito lang makikita mo yung gusto ni Senator Marcoleta. And I don't really see to him na talagang siya ay pakitang tao lang. No? Kahit naman yung nasa Congress pa yung tao to, kahit katulad ng sinabi ko noon, hindi ko kilala to si Senator Marcoleta noon. And I just noticed him when he was trying to fight the ABS-CBN that time. Dahil
Alam naman natin na marami talagang scam sa ABS-CBN. Just like now, the administration na to, no? At puro mga scam na rin. No, yan ang style ng mga ABS-CBN. Kahit yung mga artista diyan, puro matatang pobre, kala mo kung mga sino, pero mga ginagamit lang pala. But anyway, dito ko siya nakilala, and sa unang impression ko pa lang sa kanya, no, you can tell na talagang itong tao to parang yung una hindi pa ako sigurado eh. Sabi ko, mukha tong may prinsipyo pero nakakatakot maniwala agad, 'di ba? Pero you can tell na talagang he is trying his best. Dito sa investigation na to about the flood control, talagang gusto niyang malaman kung sino talaga. Alam niya na actually kung gusto niyang ipakita sa taong bayan na ito ang mga mastermind talaga, which is alam na natin, no? Hindi na tayo magugulat doon. Pero ang problema talaga ay tinatakpan, ginagawa na ng paraan. Biro nyo yung suspect sa pagnanakaw from the BICAM sa Ghost Project na yan. Yung pa ang star witness ng ICI. Diba? Alam nyo na yan kung sino. Diba? Kaya sabi ko, wow. Talagang wow dagat. Wow, dagat! That's right, Kiko. But anyway, yun ang nakakalungkot doon. No, alam ng ICI na itong hayop na tambalusos na to ay talagang may kinalalaman sa nangyari. Kasi nga, basically, kung ano naman, paano magagawa ni Saldico yung ganitong klaseng pagnanakaw kung walang approval na nasa taas? Sino ba yung kanyang kabady? Si Speaker, dating Speaker. No? Sino ba ang pumirma ng BICAM? O sino ba pumirma ng budget? Ang Presidente. So, yung palang basic pa lang yun na eh. Diba? Yun na yun. Wala nang lusot. Pero tinatry pa rin nilang lumusot. Yan kasi ang magbibigay ng stabilidad ko, sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, Opo. estabilidad, at pagsulong ng isang bansa. Ayan. Okay. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Wala na, Kasi kung kalabo malaki na ang yan, boss. problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Yep. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong eh. Oo. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan, oo. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. That's right. Kasi kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oo. Kaya importante ang impormasyon. Importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis. Totoo. Para pagtakpan. Ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala That's na right. pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Yun. Yun na po Kailangan yun, lahat tayo. mga cards, no? At alam naman natin na talagang Senator Marcoleta was just trying to show to the Filipino people na kung ano talaga yung nangyayari. Yung katotohanan lang. Kasi yung tao na yun, may prinsipyo yan eh. Hindi ko siya pinagtatanggol. At hindi rin ako pro-China. O yeah, tawagin mo akong pro-Marcoleta. I don't care. I am pro-Marcoleta. Yun lang yun. Kung meron akong pro-Sara Duterte, meron akong pro-Marcoleta. Yun yun. Pero hindi ako pro-China. Diba? Kasi nangangatwira lang naman tayo eh. Kung ano yung talagang nakikita natin na maaaring tama. Di ba? Kaya nga dito sa channel ko eh, pagka may problema ako at ayaw nyo tanggapin, i-comment nyo, inbox nyo, and we will correct that. Di ba? Anyway, yun po. At yun nga po yung sinabi ni Senator Marcoleta na talagang ang katotohanan tinatago talaga sa ngayon. At magkakaroon na naman daw ng Senate Blue Ribbon, and we are not even sure kung si Sergeant Gutesa ay pupunta. Sana. Sabi kasi ni former Congressman Mike Defensor ay baka pumunta, or for him, 100% pupunta siya sa hearing. And I hope so. No, I mean, nandiyan eh. May balita na nga na inambush na siya, di ba? At yung mga ganun, hindi masyadong pinalabas sa mainstream media yun, sa social media lang. Can you imagine that? Pero kung yun ay against sa mga, pro sa mga bangag administrator, ay malamang eh, naka-mainstream media yun. May interview pa yun, may exclusive interview pa yun. Di ba? So, pero ito nangyari kay Gutesa, hindi masyadong pinapansin. Mabuti na lang talaga, thanks God, at meron tayong social media. Ang atin naman po ito ay ako'y nalulungkot din dahil ito pong si Sergeant Gutesa ay talagang naglakas loob na humarap sa Senado. And think about it. Sabi nga nila, ano nga bang magigay ng taong ito sa nangyayari ngayon? And his only reason or point is he just want to help the bayan. Yun lang naman yun eh. Wala naman siyang hinihingi na, ito, ganito, gusto ko, ganito. Or ipanalo mo ako sa sweepstakes. Diba yun ang offer kay Jam Morales. Kay Morales, no? Na ipapanalo ka na lang sa sweepstakes, tumahimik ka na lang. O, eto hindi tumingi ng panalo sa sweepstakes. O ipadala o bigyan ng visa pamunta rito sa US at bigyan ng pera mga milyon. No? So, malinis ang pagkatao nito. Actually, eto si Gutesa, no? At kung itutuloy niya ang laban niya para sa bayan. Mga pards, mas respeto itong taong to. Mas angat to
sa mga pulpul na politiko na hayop, no? Para sa akin, kung makikita ko to sa personal, talagang I'm gonna bow to him and I'm gonna respect him. Kasi kung hindi sa kanya, hindi nyo malalaman or hindi ulit maituturo na si Tambalos Dos Romualdez at saka si Saldico ay dalawa na kumukuha ng pera. 'Di ba? Yun eh. 'Di ba? Ngayon, ang nangyari dito ay binanatan itong si Gutesa sa notary public, 'di ba? Ang nakakatawa dito mga parts ay ang talagang may pakanalang naman talaga ng notary public, no? Ay si Senator Marcoleta. Kasi nga, katulad nga na lagi niya sinasabi sa interview, sa point niya, sa reaction niya is, yun lang naman ikanya yun. Kasi nga, hindi niya kilala yung tao. So kaya sinabihan niya, kasi abogado si Senator eh. Siyempre, alam niya yung mga ganyan. Alam niya yung mga legalities ng mga pwedeng mangyari. So, para sa akin, si Senator Marcoleta, maybe he's just trying to play safe here. Kasi nga, kahit sino pwedeng mag-witness, kahit, paano kung mag-witness na to, peke pala. Di ba? Yun lang naman yung point ni Senator Marcoleta, kaya nga pinakuhanan siya ng notary public. But the thing is, di ba, ang pinaka-importante rito is nakapag-oath ka sa Senado o kahit sa Congress. Yun eh, importante na yun. Kaya nga may contempt eh. Di ba? Pagka nagsinungaling ka, iko-contempt ka ng Senado o ng Congress. O, yun ang mangyayari doon. Kung magsinungaling ka sa harapan nila, contempt ka. Kulong ka. Di ba? Etong notary public na to is just a formality from Senator Marcoleta just to make sure na itong taong to is willing to say it or willing na panindigan niya yung sinabi niya sa statement. Ang problema rito, may lumalabas pa na si Senator Marcoleta at saka si former Congressman Mike Defensor ay pinilit pa si Gutesa na sabihin yun at tinakot pa. Diba? Yan yata yung kabayan.ph sa Facebook. Nakita ko na yan pero hindi ko na-save sa aking Facebook. Pero alam niyo naman yan, nakumalat na naman sa social media yan, no? Kaya hindi ko na dapat pakita sa inyo. You already know that yan ay gawa-gawa lamang. Kaya syempre, si Senator Marcoleta nagagalit din. Diba? Kaya nga ngayon, gagawan niya ng action legal action itong mga hayop na to. Diba? Yan ang masakit. Maganda yung social media, but the thing is, mag-iingat pa rin kayo, mga Pilipino, tayo sa social media dahil hindi dapat tayo maniwala agad. We have to see it from our own self, our own eyes, our own research. Diba? Mabuti nga ngayon, meron na tayong internet, we can file that. Ang public, kung kailangan nyo ng public, you just have to get it, to claim it. Yun ang mga maganda ngayon. Unlike nung 1980s to 90s, I guess, wala pang ganito, di ba? Pwedeng manloko ang mga politiko. Pwedeng manloko ang mga network, like ang ABS, ang GMA. Pwede kayo lokohin yan. Pero ngayon hindi na eh. Hirap na rin silang magpalusot kasi nga may social media na, which is, that's the benefits para sa mga public. No? Now, balik tayo dito kay Sergeant Gutesa. Again, ang gusto lang naman talaga rito is for Senator Marcoleta to have a notary public. Yun lang yun. But the rest, mag-o-oath ka lang sa Senado, you're good to go. Diba? Magsinungaling ka, contempt ka. Kaya yung sinasabi ng mga abogado katulad nila, that's right, Kiko Pangilinan, yan, sila Tito Soto, sila Lacro. Peke daw ang notary public. Kaya mapapahamak sila. For what? Bakit kung alam pala nila nagsisinungaling si Gutesa, bakit nila hindi binanatan nung ini-interview siya? Kasi if you guys watch the interview with Gutesa, no, nung sa committee, nung huli, talaga you can say na talaga diretso siya magsalita. Wala siyang pakeme-keme. Diretso, straight talk, ika nga. Dating chong talk. Diba? Pero wala eh. Ang ginagawa ng mga laksyon na yan, sinasabi, wala ito, peke yung notary. Pati isa si Kiko, sinabi yun, kita mo gano'ng kabobo yung abogado na yan, kaya hindi ko alam kung paano naging abogado yung hayop na yan. But anyway, ito yung sinabi ni Senator Marcoleta tungkol po sa pang-fake nitong si Espera. Di ba? At after na kumuha ng notaryo si Sergeant Gutesa doon, ay ngayon hindi niya inaamin na sa kanya yung pirma. And we can talk about that, about notary public. Dahil ako mismo, no, ay nagpapanotaryo din ng araw. Anyway, panoorin po natin. Ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Yun! Ngayon sasabihin niya, hindi. Maring hindi mo pirma yon. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina. May kalalagyan ka, to. Yan masasabi ko. May nauna na nga 2, di ba? Kaso yung Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari.
At saka ano, sir, bakit doon nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara niya. Kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon Eh, daw? nung ano? nagpunta ako doon, Oo. nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa Manila kanya, RTC. Judge, hindi naman ka ako, ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Oho. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa Yung mga iba pa. nakaraang panahon. Yan. Ayan, sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay sa Supreme Court, Baka na, ninenervyos na rin yung RTC kay Senator Marcoleta. Hindi mo lang. Natatawa lang ako. Supreme Court po Supreme kayo Court pala yun, pupunta. dumaan. Oo. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Opo, opo. Hindi, nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Oho. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan. Ngayon pa lang, hindi kita tinatawag, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging Opo. outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain, hindi ko pirma yan eh. Oo. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukomplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po yung nag-hearing, tama, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. Oo. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patotohanan ko. Ayun, ganun pala proseso O, dapat. paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa ano, na Oo. mag-iimbestiga. So, sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Yun. Salamat po, Senator Marcoleta. May natutunan naman po tayo. Palakpakan na natin. Anyway, ang akin lang po dito, mga parts, ay ano nga ba talaga bakit bigla nagbagong isip ni Atty. Espera? At bakit niya tinatanggi ito? Di ba? Ang problema kasi, no, big deal kasi itong kaso na to. And ako para sa akin, to, basically, makikita mo siguro, syempre, abogado yan. At baka may kumausap, no? Kasi it's just notary public, actually. It's not really a big deal unless illegal lahat. Katulad nga na sinabi ni Senator Marcoleta, may libro yan. May seal. Paano ginawa ni Gutesa yun? Binili niya ba sa recto yun? Ano yan? Binili niya online? Nag-invento lang siya ng book number at saka firma? Meron naman picture si Atty. Gutesa kung saan siya nagkumuha ng notary public, di ba? Pinakita na yan sa social media. Di ba? Na yun ay mismo galing kay yun ang iniisip ko. Di ba? Yun ang aking iniisip na bakit ganun ang nangyari. Di ba? So, ang akin lang dito, anong naging problema? Bakit? Nanloloko ka ba, Espera? Style niya na ba yan? Di ba? Ang na-research ko rito kay Espera, no? Ay ito pa lang si Espera ay employed ng Bureau of Jail and Management and Penology under DILG headed by Secretary John Vic Remulla. Eh sino ba ang boss ni Remulla? Eh di si Bangag. Di ba? At saka si Butud. Oh. Nagko-connect sila eh. Di ba? Kung ngayon nagtatrabaho siya sa jail management, malamang may kumausap na yan from DILG. Malamang, no? Sinabi na, ikaw pala yung notary public na ginawa ng Gutesa na yan. Paano yan? Kailangan itanggi mo yan. Either mawala ka ng trabaho o kakasuhan ka na namin. Diba? Natakot siguro yan si Espera. Who knows? Dahil nga ang kalaban niya, gobyerno eh. I mean, yung administration na to. Diba? Yun ang problema dyan. Yung administration bangag, ang talagang nananakot sa kanya. I think tinakot yan eh. Kasi biglaan na lang siya nagtanggi. And that's notary public. At alam naman natin, kayo mismo mga Pilipino, pag magnagnotaryo kayo, katulad nga ng sinabi ng iba, tinatanong mo ba na abogado ka ba pag pipirma? Ako nga mismo, kumuha ko ng notary public sa Pilipinas. As long as nakita ko na may seal, may book number, at naandong ka, presence ka, yun ang mga batas doon eh. You have to be present para sa notary public. And then may pumipirma na lang bigla. Who cares? Naka-seal na nga eh. At kung didimanda, kung peke yun, di meron tayong hahabulin. At alam naman natin kung saan yung opisina. Diba? At majority ang nangyayari dyan, wala lagi ang abogado. Alang naman tumunga nga lang sila dyan. Siyempre gagawa ng gimmick yung mga yan, either kumuha ng kaso or magpalakad or what. May nilalakad na ibang kaso. Alang naman maghapon yan sa opisina lang para pumirma. Nature na yan eh. Ika nga parang normal na yan sa Pilipinas. Yung notary public na kahit wala yung abogado, as long as naandun na kanyang information, tapos na yan, okay na yan.
Dahil ako mismo nagpanotary noon. Hindi abogado yun. Secretary. Baka nga tagahugas pa ng pinggan. Joke lang yun. Joke. Yun ang ibig ko sabihin eh. Di ba? Pero talagang inaano nilang mabuti itong si Gutesa. Sinisira talaga nila yung credibility ng tao na ano ba? Ano bang wala namang gusto si Gutesa. He just want to help the investigation. Yun ang sabi niya eh. Did you guys ever see na, bigyan mo ako ng sweepstake ticket. Kuha ko ng visa sa Amerika, doon ako. Meron ba? Kasi kung meron, ilagay nyo sa mainstream media nang malaman natin. Diba? Pero wala nga. Nagtatago na nga ngayon dahil may umambush daw sa kanya. Biro mo yun, papatayin yung tao. Tumutulong lang. At nag-volunteer pa. Natutulong at hinanap pa si Senator Marcoleta just to say his side. Diba? Wala. Yun ang problema eh. At again, ito, makikita nyo. Nakita rin natin ito sa ano. Ito yan. Diba? Kung makikita nyo dyan sa background ko, no? Yung pirma niya. Diba? Yan daw yung the same stamp. Ba't kanya na spelling ng the same? Yan ba? Noong una, tinitignan ko, desame, ano yung pala, the same stamp? Diba? At ito palang itong abogado na to ay kakakuha lang ng kanyang bar license ng 2021, nakita ko. Bago pa itong batang to. Siguro, nag-working student to habang nagtatrabaho sa jail management, nag-aaral ng abogasya. Matalino naman siguro to, dahil kapas eh. Diba? Yun nga lang, sana, huwag siyang katulad ni Claire Castro. Diba? At sana po, huwag kang maging katulad ni Claire Castro, ang pangit. Hindi gagawin ka rin clown. Sana may paninindigan ka. But anyway, ito naman ay under investigation pa at ang balita ko nga, pinatawag nga si Senator Marcoleta ng RTC tungkol dito and they already dealt about it. And at ito naman si Senator Marcoleta, he is going to, hindi naman payback, ipapakita lang dito sa Petri Post Espera na to, Pose, Rose pala, pambihira talaga ay ipapakita niya na mali ang ginagawa mo. And I'm sure may kumausap sa taong ito dahil, think about it, jail management under the manage of Secretary John Vic Remulla. Alam naman natin ang dalawang magkapatid na yan ay higop sa bangag administration. Okay? Yan po, nakita nyo na, no? But anyway, ito ang sabi namin ni Senator Marcoleta. Gutesa has nothing to gain. Wala That's ba right. pakinabang? Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya. pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. That's true. Gutesa doesn't have to gain anything here. Just like I'm always telling you, simula pa nitong aking vlog, no? Wala siyang makukuha dito, no? Wala siyang makukuhang sweepstake winner number. No? Gusto niya lamang ipakita sa bayan na nandito ko bilang Marine. Utak sundalo to eh. Hindi to katulad ni Trillanes. Trillanes, sundalong kanin yan. Bigyan mo ng piso, nga na yan. Kahit alam niyang illegal, gagawin niyan basta bayaran mo. No? Itong si Gutesa, no? May prinsipyo to tao to. Tao to. Si Trillanes, hindi tao yan. No? Kaya ang akin lang po, mga parts, sino ba ang nagpapatagal at nagsumisira sa Senate Blue Ribbon? Yan. Wala na. Diba? Yan dalawang yan. Isipin nyo mabuti mga parts. Simula nung umupo ito sa Senate Blue Ribbon, si Tuta Soto, wag mo na ano yan dahil presidente ng Senate eh, no? Pero ito si Pinky. At sabi na, magaling yan dahil dating PNP chief yan, no? PNP chief. Magaling sa investigation niya. No? Ang problema, hindi niya alam ang batas eh. Tamo, pati ito si Pinky Lacson, sinasabi niya na yung notary public niya ay mali. Hindi raw yun ang pirma. Fraud yan, fraud. Pero, sa pag-o-taking mo sa panunumpa mo sa Senate, big time na yun, big deal na yun. Enough na yun para malaman, para kung yung tao ay nagsasabi ng totoo o hindi. Contempt na lang siya, kakasuhan na lang siya ng pagsisinungaling. Alam ni Lacson yan. Hindi na lang yung dalawang tuta na to. Yun lang yun eh. Yun ang problema natin. Kaya itong dalawang moron na to ay talagang nakakalungkot. No? And as a matter of fact, itong dalawang bugok na to ay questionable ang pagkapanalo sa Senate. Di ba? At ang balita ay hindi talaga nanalo to. Which is sana, matuloy din po yun. Isang case na yun na sana ay ibigay na Supreme Court para malaman talaga. Dahil kahit ako hindi ako naniniwala na nanalo itong dalawang bugok na to. Ito kay dalawang bulok. Diba? Yun eh. Kaya ang magagawa na lang natin dito ay maghintay. Di ba? Katulad nga ng sinasabi ni Sara Duterte na political scapegoat. Parang ganyan na rin. Pakinggan po natin ang ating VP. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating.
Ang ginagawa po ng isang tao or ni BBM ay dahil Hindi ako, wala ma'am. siyang Sir Ross. ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika There you para go. doon nakatuon yung atensyon ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno at tuloy-tuloy lang yung kanilang corruption sa budget. So ang term po dyan ay political scapegoating. Yun, palakpakan po natin ang ating president. Alright mga chong, at ang akin na lang po rito, no, sa nangyaring notary public na yan, no, ay, instead na ang Pilipino ay normal lang kumukuha ng notary public, ay mukhang kailangan dagdagan nyo na ang inyong ginagawa pag kukuha kayo ng notary public. Number one, be careful, no, pag magpapanotaryo kayo dyan. Kailangan ng abogado, kailangan na ba talaga ng abogado na siyang pipirma? Kinakailangan na ba na tanungin niya yung kaharap mo na gumagawa ng notary public mo na, oy, abogado ka ba? Patingnan nga po na lisensya mo. Hindi ka pala abogado, tawagin mo yung abogado para pumirma. Mamaya, magutesa ako rito. Yan ang nangyayari ng mga Pilipino. Siyempre, mag-iingat na rin sila. Dahil kung natatandaan nyo, si Makalintal, no? I think, kumuha yata ng notary public din niya kay Espera. At mukhang kinu-question niya rin, bakit daw ganun? Kung ganun pala, peke din pala yung kanyang mga notary. Di ba? At siyempre, kung medyo malakas-lakas ang loob mo at abogado yung kasama mo nga na pipirma, kinakailangan magpa-selfie ka pa with him or her. Para pag nagkaroon ng sabit na ganito, eto, kami itong dalawa, ayan o, ayan si Espera, paano nyo sabihin hindi siya pumirma? Magka-selfie kayo, ang problema, paano kung ayaw ng abogado? Ayoko nga. Mamaya, magulgulo ko. Diba? At dahil dito, lumalala na at nagiging conflict na ang pagkuha ng notaryo. Ang problema dito, mga parts, paano yung sealed at saka yung book number na ginawa sa sa papel ni Sergeant Gutesa. Doon matibay yun eh. Kaya sana makuha na ni Senator Marcoleta yung kanyang kinukuha para malaman ng Espera na yan na sala yung ginawa mo, ma'am. Okay? Already, mga parts, we just hope and pray na sana po ay magkaroon na ng linaw bago matapos itong year na to. But unfortunately, pagka ganyan ng Senate Blue Ribbon, kasi katulad nga sinabi ko kanina, I don't trust ICI. Yung mga yan, show off lang yan. Pakitang tao. Pero cover up din. Wala tayong magagawa. Kailangan gumawa ni Bangang ng diversion tactics. At isa na nga yung ICI na yan. They're natin talagang maaasahan. The only thing lang na pwede nating maaasahan dito, sana, ay ang Senate Blue Ribbon Committee. Because they have that, legally. They have the rights to do charging them by using Ombudsman and the Supreme Court. Pwede sila mag-contempt pag nagsinungaling ka. And you don't need notary public para lang mag-oath ka. Okay? Kaya sana po ay may mangyari ito at sana ay sa tulong po ng ating mga Pilipino, no, na suportahan natin yung ginagawa ng ating nag-iisang Senator Marcoleta. And I hope, kayo dyan, Senator Bato, Senator Bongo, Padilla, tulungan nyo si Senator Marcoleta. Have some balls, man. Alalayan nyo ang ating Senator Marcoleta dahil kung wala yan, wala na. Ano na mangyayari sa Senado? Bulok na lalo. Kaya nga tayo, kung meron sana Atty. Rodriguez, Hinlo at Lambino dyan di sana tapos yan. Di sana malakas ang loob lalo ni Senator Marcoleta dahil may kasama siyang abogado. Kasi yung ibang abogado dyan sa Senado, mga bulok ang utak Katulad na lang ni... Wow, dagat! Anyway, hanggang dito na lang po at we will see you again for my next reaction at sana po ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. And again, sabi nga ni Senator Marcoleta ulit, hopya lang talaga, no? Ay makontento ka. At pag may extra, go ahead. Do whatever you want. At syempre po, sabi po ni Vice President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas. Atin yan, nag-iisa lang yan. At sana maibalik natin ang respeto. Thank you, God bless. Sukran.